Hello! What's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest videos. Ang video tutorial natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa e-class record na para naman sa ating mga kasamahan sa senior high school. So huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin! Alright, magandang araw muli mga kamaestro. So ito pong video natin ngayon ay ginawa ko specifically para sa ating mga kasamahang guro sa senior high school, grade 11 and grade 12. So mayroon po tayong template ng e-class record. Andyan po lamang yan sa description ng ating video. Pakitingnan na lamang po mamaya after nyo po mapanood tong video natin ngayon. Ngayon, sa mga naghahanap naman po ng video or template para sa grade 1 to grade 10, na-upload ko na po siya. Andyan po yan sa ating channel. Pakihanap nyo na lamang po yung video at ang mga template po ng e-class record para sa grade 1 hanggang grade 10 ay nakalagay na rin po doon sa description. Okay, so konting background lamang tayo para sa DepEd Order number 31 series of 2020, Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan. In its commitment to ensure teaching and learning continuity while looking after the health, safety, and well-being of its learners, teachers, and personnel, the Department of Education DepEd issued a DepEd Order number 012, series of 2020, titled Adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan, BELCP, for school year 2020-2021 in light of the COVID-19 pandemic. Senior high school grading and promotion. Minimum of 4 written works and 4 performance tasks within the quarter, preferably 1 and 2 weeks, integrating 2 or more competencies. So pareho lamang po doon sa grade 1 to grade 10 na e-class record, no? Yung para sa senior high school. So minimum of 4 written works and 4 performance tests. Grading and promotion for senior high school. Quarterly examinations were given a weight of 20% constantly in DepEd Order number 8, series of 2015. Since it will no longer be part of the grading system for this school year, its previously determined weight was distributed equally into written works and performance tasks, allotting an additional 10% to each component. This maintained an emphasis on performance tasks for some learning areas. Okay, so same lamang po, no, sa ating grade 1 to grade 10 na e-class record. Okay, so ito po yung weight distribution of the summative assessment components for senior high school. Ito po ay para sa mga core subjects. Okay, so sa core subjects, ang written works is 40%, while performance task is 60% for a total of 100%. Okay, yan po yung para sa mga core subjects ng ating senior high school. Weight distribution of the summative assessment components for senior high school academic track. So sa academic track naman po tayo, all other subjects for academic track, written works is 40%, while performance task is 60%. While for a work immersion, research, business, enterprise, simulation, exhibit, and performance, we have 50% for the written works and 50% for the performance task. Okay, now for the technical, vocational, and livelihood TVL, sports and design tracks. All other subjects and work immersion and research exhibit performance, all of them, the written works is 30%, while the performance task is 70% for a total of 100%. Now, for our next presentation, I'm going to show to you the sample of e-class record, pati yung mga computation po, ituturo ko rin para mas malinawan tayo kung paano nga ba kukomputin yung ating grades ng ating mga mag-aaral sa senior high school. Alright mga kamaestro, so andito na tayo ngayon sa ating template ng e-class record para sa ating senior high school.
So, ang ipapakita ko lamang sa inyo mga kamaestro na sample ay yung para sa core subjects. Pero yung ating template na ginawa ko, na makikita nyo dyan sa ating description yung link para ma-download ninyo, ay kumpleto po yun. Meron dong for academic tracks, which is 50% yung written works and 50% yung performance task. And then, meron din po tayong isang template para naman sa TBL, applied subjects, kung saan naman 30% yung written works and then 70% yung performance task para hindi na pa kayo mag-adjust ng percentage, hindi na kayo mahirapan. Hindi na kayo mahirapan pa mag-edit, no? Okay. So, ito po yung pinaka-itsura ng ating e-class record. Kung mapapansin nyo, almost the same lang naman siya doon sa ginawa kong video na para sa grade 1 to grade 10, no? Kung napanood nyo na po yung video ko doon, almost the same lang yan, no? Ito yung encoding part, ito yung quarter 1, ito yung quarter 2. So, syempre, dalawang quarter lang kasi sa senior high school. So, yun lamang po yung pinagkaiba. And then, ito yung summary. So, sa summary natin, first quarter and then second quarter, final grade, and then remarks. Okay, so hindi na po kayo mahihirapan, no? Kasi 2 quarters na lamang po yung nilagay ko dyan. Ano? Hindi na kayo magdi-delete pa ng third at saka ng fourth quarter para sa summary. Okay, so ang gagawin po natin dito ay mag-input na lang ng data at saka ng grade syempre ng ating mga estudyante. So, hindi na po kayo mahihirapan mga kamaestro. Now, bago tayo mag-umpisa, dito po, no, ayan, nai-edit po yan, no. Huwag na po kayong magtaka bakit isa lang yung ginawa kong sample, isang template lang. So, pwede nyo po siyang i-edit, basta 40% and then 60% yung weight distribution sa isang subject. Pwede nyo pong i-edit yan. Ayan, no. Click nyo lang, right-click nyo lamang and then click nyo lamang po yung rename. Pwede nyo pong palitan yung subject dito sa ilalim, no. So, hindi na po kayo mahihirapan. Okay? Now, pagdating dito sa encoding, no? Same doon sa ginawa kong video, sa unang video ko. Ayan, pag pinasok natin dito yung data, ayan, pag pinasok ko dito yung data, automatic papasok na yan dito sa quarter 1, sa quarter 2. Ayan, kung mapapansin nyo, wala pang laman yan. And then dito sa summary. Okay. Try natin. So, kunyari, region 4, A Calabarzon. Ayan. Mali pala, wala palang A. Ayan. So, region 4A Calabarzon. Ang region, division, Cavite City. School name, kunyari, Dalahican National. Sample lamang po ito, ha. Dalahican National High School. Okay. And then, school ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then district, kunyari district 3. Then school year 2020, 2021. So fill up lamang po natin yan. And then grade in section, kunyari 11 or 11 Saturn. Okay, and then teacher L Maestro. And then subject, so core subject. Okay, so pagbabaguhin nyo po yung subject sa inyong mga ibang template, so dito nyo naman po siya i-edit, papalitan nyo naman po yan, automatic na po yan. Okay, and then kunyari student name natin, learner's name, we have De La Cruz Juan. Click na po yan, andyan na yan siya sa ating, ayan o, nagkaroon na po ng information yung ating template para sa e-class record. Tingnan natin yung quarter 2. Ayan, meron na rin. Palitin natin yung konti. Ayan, meron na po yan. Kompleto na siya. Teka. Ayan. Pati yung subject, meron na rin. Ayan o, core subject nakalagay. And then for the summary, ayan, meron na rin. Andito na rin yung name niya. Ayan, yung mga information ng school, ng teacher. So, hindi na po kayo mahirapan mag-isa-isang encode niyan. So, ang talagang ipapasok nyo lamang dito ay yung mga grades ng anak, ng bata ninyo, mga learners ninyo. Okay, now, ito yung sinasabi natin. We have the written works for core subject. We have 40%. And then, performance task is 60%. So, try natin yung first quarter. Okay. So, the first quarter, we have here the highest possible score. Ito po yon.
pwede nyo po yung i-edit. Pwede nyo siyang dagdagan dito. Kung gusto nyo dagdagan, walang problema. So, depende po sa inyo yan. Basta ang nakalagay sa ating DepEd Order number 31, Series of 2020, minimum of 4 written works and minimum of 4 performance tasks. Pero, ito po ay walang limit. Pwede nyo pong dagdagan siya. Pwede nyo gawing 30, pwede nyo gawing 15. So, depende po yan sa inyo. Okay, so ito po yung highest possible score. We have here the total. And then, the PS is 100. Okay, and then we have the weighted average of 40%. Okay, so ito pong PS is the percentage score. So sa performance task naman, we have the 60%. So yon, we have total of highest possible score is 75. Percentage score is of course parati siyang 100, yan mababago. And then the weighted average naman is 60%. So hindi itong dalawang ito hindi yan mababago. No, so ito po pwede hindi magkapareho. Walang problema, yung highest possible score, but yung PS o percentage score at saka yung weighted average ay kailangan siya automatic siya na 100 and then 40% and then dito naman 160%. Okay, sample natin. Kunyari na perfect niya dito, 20. Dito kunyari naka 20 din. 18. 19. So here we have now the total of 77. So naka-automatic na rin po yan. And then kanyang percentage score is 91. And we have the weighted average is 36.2. Now, we have now the performance task 14, 13, 22, 19. Okay. So yan, meron tayo ditong total niya is 68. For the performance task, the percentage score is 91 and then the weighted average is 54.4%. Now, we have now the initial grade. Pero hindi pa po ito yung kanyang pinaka-grade na mag-appear sa kanyang card or sa kanyang Form 137, sa kanyang SF10, hindi pa po ito. So, ito po yung initial grade. Inad lamang po natin yung kanyang weighted average sa performance task and then yung kanyang weighted average dito sa kanyang written works. So, 36.2 plus 54.4, that's why we have the 90.6. So, para makuha natin yung kanyang quarterly grade, we're going to look for the transmutation table. So, since ito po ay automatic na, hindi nyo na kailangan yung ating transmutation table. So, yung kanyang transmuted grade is 94. So, ito yung kanyang magiging quarterly grade. Okay, so pag tingnan mo yan dito sa summary, ayan, 94 ang kanyang grade sa first quarter. Napunta naman tayo sa second quarter. Ayan, si Juana de la Cruz. Ayan, naka 17, 19, 19. Pag nagkamali naman po kayo ng encode, kunyari, napasobra siya, naging 21. Ayan, may magno-notify naman dyan. Input number less than or equal the highest possible score. So, since ang possible score mo is 20, syempre, hindi ka dapat mag-encode ng higher than 20. So, kunyari 20. Ayan. So, we have now the percentage score and then the weighted average. Okay. And then, we have now ito naman tayo, 14, 12, 13, 14, 20. Okay. So, we have now the initial grade of 83.3. So, pag tingnan natin sa transmutation table, ang 83.3 is magiging 89. So, ito yung magiging kanyang final grade sa kanyang second quarter. So, tingnan natin kung pumasok na dito. Okay. So, ano na? 89. So, para makuha mo yung final grade, we have 89 plus 94. And then, divided by 2. So, we have 92. Yan yung magiging final grade niya for the first semester ng kanyang senior high school. No? Ito yung kanyang grade, 92. Yung remark is passed. So, automatic na yan. Pag failed, pag 74, 73, magiging failed siya. Okay. So, yan po yung para sa core subject. So, di ba po, madali lang. No? Madali lang siyang sundan. Hindi na po kayo mahirapan. Okay. Pakita ko lang sa inyo yung academic track. Ayan. So, ito naman yung para sa academic track. Ayan. So, mayroon na po akong sample na nilagay dyan. Ayan, yung para sa ating academic track. Ayan.
So ito po yung sinasabi ko kanina, written works is 50%. Ngayon, in-adjust ko na po yan. So hindi na po kayo mahihirapan. By the way, may mga nagtanong po kasi sa akin sa aking unang video, bakit daw hindi nila ma-edit? Ayan, hindi nila ma-edit. Kahit mag-type sila, wala silang ma-input na data. So, check lamang po natin yung enable editing. No? Additional information lamang po sa mga hindi pa nakakaalam. Pero alam ko, karamihan ay alam na po ito. Sa mga medyo nakalimot po or hindi pa alam. So, click lamang po natin yung enable editing para ma-edit natin para makapag-input tayo ng data. Okay, so ito po yung 50% written works and then 50% naman yung performance task para ito sa mga subject na kasama sa academic track. So, meron dito tayong quarter 2. Ayan, and then we have the summary of the quarterly grade. Ayan, so kompleto na po yan. Next, we have the TBL. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, para naman sa TBL. Ayan. So, same. Andyan yung ating encoding part. Ayan, click lamang natin yung enable editing. So, encoding part. And then, for quarter 2, quarter 1, ayan. So, ito po yung pinagkaiba niya. Sabi ko sa TBL, based sa ating DepEd order, so 30% yung written works and then 70% naman yung performance task. So, na-adjust ko na po yan. Hindi na po kayo mag-i-edit yan ng percentage. So, all you have to do is to input the grades of your students. Okay, mayroon na rin po tayong quarterly grades, summary quarterly grades para sa TBL, no? Ayan. So, hindi na po kayo mahirapan. Okay, so ngayon, sa mga nagre-request po ulit ng ating e-class record template, so tingnan nyo lamang po dyan sa ating description at andyan po yung link ng ating Google Drive. So, free nyo po siyang i-download, no? Wala po kayong babayaran dyan. That is absolutely free. So, click nyo naman po yung download, yung Excel file na huwag nyo po siyang i-edit sa Google Sheet. Kasi pag in-edit nyo po siya sa Google Sheet, talagang hindi nyo siya may edit. No? So, advice ko po sa inyo, download nyo po siya. Ang i-download nyo is yung Excel file. So, automatic po yan, ma-download nyo and then may edit nyo po ang lahat ng nilalaman ng ating e-class record. So, dito na po nagtatapos yung ating tutorial for this day. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!